Ang tanong para sa video na ito, sa palagay nyo mga kaninuno, saan nagpunta si Mang Narsing? Nang dahil sa kaganapan, sobrang nanlumo si Omar. Sinisi niya ang kanyang sarili dahil sa nangyari sa kanyang pamilya. Hanggang sa naisipan niyang pumunta kay Mang Narsing. Aksaktong pagdating niya sa bahay nito ay papaalis ang matanda. Oh, Omar! Nakalaya ka na pala. Nako, matagal ka ding nagbakasyon na. Bati ng matanda sa kanya. Oo nga po, Manong eh. Pero may masamang balita po ako. Masamang balita po yung sumalubong sa akin eh. Wala na po yung mga magulang ko, pati na din mga kapatid ko eh. Wika ni Omar. Nako, ikinalulungkot ko, iho. Pero kung gusto mo, dumito ka muna sa akin. Halika, samahan mo muna ako at may pupuntahan akong pasyente. Tugon ni Mang Narsing. Habang naglalakad sila ay nagkwento yung matanda. Ayon sa kanya, naroon siya sa labas ng bahay nila Omar nang pinasok ng mga kalalakihan ang bahay nila. Hindi pangkaraniwang mga tao ang pumasok doon. Hindi naman naniwala si Omar. Pero nung napadaan sila sa bahay ni Omar, ipinakita sa kanya ni Mang Narsing ang ibig nitong sabihin. May mga bakas ng paa na tila sa isang malaking hayop. Lupa lang kasi ang sahig ng bahay nila Omar at meron silang papag na nagsisilbing tulugan nila. At ang lupa doon ay medyo matigas na. At isang mabigat na bagay lamang ang mag-iiwan ng bakas kapag tumapak doon sa lupa. Mga aswang ang pumatay sa mga magulang mo, Omar. Walang kinalaman si Domeng sa nangyari. Wika ni Mang Narsing. Bigla namang naalala ni Omar ang aswang na nakaharap niya ilang taon na ang nakakalipas. Naaalala ko na po, Manong. May nakaharap akong aswang dati eh. Binantaan niya ako na babalik siya. Tugon ni Omar. Pagkatapos nilang gamutin ang pasyente ni Mang Narsing, ay kaagad na rin silang bumalik doon sa tahanan. Pagdating nila sa bahay nung matanda, kaagad kinausap ni Mang Narsing si Omar. Omar, alam kong babalik ang mga nilalang na yon para sa'yo. Kaya kailangan mong maganda. Hindi sapat ang taglay mong kakayahan para harapin ang mga aswang. Hayaan mo, tuturuan kita ng mga dasal pang proteksyon. At alam mo ba, yang hawak mong mutya ay may dasal para mapalabas ang kakaibang kakayahan nito? Wika ni Mang Narsing. Ipinagtaka naman ito ni Omar dahil alam niyang nagagamit niya naman ng maayos ang mutya. Teka, hindi ko pa po alam yan, Manong ah. Tugon ni Omar. Ang kakayahan ng mutsyang hawak mo ay hindi lamang natatapos sa bilis at likse na ipinagkaloob sa iyo. Kapag nakabisado mo ang dasal para dito, ay maaari mong matawag ang kidlat na nagmamay-ari ng pangil na yan. Malamang, magtatanong ka kung paano ko nasabi ang mga bagay na ito. Omar, minsan na din akong nagmay-ari ng mutya ng kidlat. Ngunit dahil dito, ikinasawiyan ng aking mag-ina. Kwento ni Mang Narsing. Isinalaysay din ito sa binata ang kanyang buhay at ang dahilan kung bakit siya naging isang manggagamot. Minsan din siyang nakahawak ng mutya ng kidlat at nang magkabisa na ang dasal nito,
Sinubukan niyang tawagin ang kidlat na nagmamay-ari ng pangil. Nagtagumpay naman siya, ngunit ang naging kapalit nun ay buhay ng kanyang mag-ina. Natupok ang kanilang bahay dahil dito tumama ang kidlat. Hindi niya lubos akalain na mangyayari yun. Kaya sa halip na gamitin ang mutya, itinapon niya ito. Dahil ito ang nagdulot ng matinding kasawian sa kanya. At simula ng araw na yon, mag-isa na lamang siyang namuhay. Itinuon niya ang kanyang pansin sa pag-aaral ng mga dasal panggamot at iginugol niya ang kanyang buhay sa pagtulong sa ibang tao. Bali Manong, mapaganib din po pala tong mutya na to? Tanong ni Omar. Oo naman, Omar. Kaya wag na wag mong hahayaang mapunta ito sa masasamang loob at sa mga taong naghahangad ng kapangyarihan nito. Pangalagaan mo ang mutya at patuloy ka nitong aalagaan. Wika ng matanda. Kinabukasan, nagsimula na si Mang Narsing na sanayin si Omar sa pagpapagana ng mga dasal. Lalong-lalo na sa dasal ng kanyang hawak na mutya. Ang kanyang naging tagapagsubok ay si Mang Narsing. Sa bawat araw na lumilipas ay nakikita ng matanda na umuusad si Omar. Unti-unti niyang nararamdaman ang paglakas ng binata. Hanggang sa dumating na nga ang isang araw. Sinubukan si Omar ng pagkakataon. Habang papauwi galing sa pangangahoy, bigla na lamang siyang dinamba ng isang napakalaking baboy na itim ang kulay. Alam ni Omar na hindi pangkaraniwang ang baboy na ito. Naisip niya na dito niya masusubukan ang kanyang mga bagong natutunan kay Mang Narsing. Habang nagbubuno sila nung nilalang, inusal niya ang dasal ng pangtawag sa kidlat. Ilang ulit niya itong inusal habang sinasalag at iniiwasan ang pagsuwag sa kanya ng napakalaking baboy. At nang aksidenteng tamaan siya ng nilalang sa dibdib ay tumilapon siya ng napakalayo. Habang papatayo siya, napansin niyang biglang kumukulimlim ang kalangitan. Kaya ipinagpatuloy niya pa ang pag-uusal ng dasal. Hanggang sa bumulusok sa kanyang harapan ang malaahas na kidlat mula sa kalangitan. Diretsyong tinamaan ang malaking baboy. Tumalsik si Omar dahil sa lakas ng pagtama ng kidlat sa lupa at nang makita niya ang nilalang ay natusta ito ng gusto. Nag-iwan ng napakalaking hukay ang kidlat na tumama sa lupa. Dali-dali siyang umuwi upang ibalita ito kay Mang Narsing na noon ay umiinom sa kanyang bakuran. Susuray-suray pa ang matanda. Pero nawala ang kalasingan nito nang banggitin ni Omar na napagana niya ang dasal sa pangtawag ng kidlat. Ano ka mo? Anong sabi mo? Napagana mo? Paano? Gulat na tanong ng matanda. Opo, Manong. Napagana ko po yung dasal ng pagtawag sa kidlat. Ginamit ko po kanina nung may nakaengkwentro kong aswang eh. Nakaharap ko po habang naglalakad ako galing sa gubat. Tugon ni Omar. Aba, magaling kung ganon. Kung sakali man na bumalik ang mga aswang, may laban ka na sa kanila. Ang susunod na aaralin mo ay ang paghawak ng gulok at kung paano ito gagamitin sa pakikipaglaban. Pero bukas na tayo magsimula. Medyo nalasing na ako eh. Wika ng matanda sabay sinok.
Ah, ganun po ba? O nga po, alina po kayo sa loob ng makakain na at makapagpahinga na po kayo. Ako na pong bahala dyan sa pinag-inuman nyo. Ako na po ang mag-aayos. Wika ni Omar. At nang makatulog na ang matanda, iniligpit ni Omar ang mga pinag-inuman nito doon sa labas. Sa kinauupuan ni Mang Narsing, may napansin siyang isang maliit na librong itim. Halos kasing laki lang ito ng kanyang palad. Medyo may kakapalan ito na mahigit sa 1 pulgada at kalahati. Binuklat niya ang mga ito at nakita niya ang mga letra ay nakasulat ng pabaliktad. Nababasa niya ang iba, pero ang karamihan sa mga nakasulat ay hindi. Hanggang sa nakapagpasya siya na ipagpabukas na lang ang pagbabasa dahil madilim na din at tanging gasera na lamang ang kanyang ilaw. Itinago niya ang libreta at natulog na din. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Inantay niyang magising si Mang Narsing upang isole ang libreta pero inabot na siya ng 9:00 ng umaga. Hindi pa din bumabangon ang matanda. Kaya naman nagpasya siyang puntahan ito sa kanyang silid. At nang silipin niya ito, nagulat siya dahil wala na si Mang Narsing. May nakalapag na sulat sa higaan nito at dali-dali niyang binuksan ang sulat at binasa. Omar, alam ko sa mga oras na ito ay hawak mo na ang libreta ko. Pag-aralan mo ng mabuti ang mga nilalaman at naway gamitin mo ito sa kabutihan. Omar, iho, hindi na ako magtatagal. Dumating na ang oras para makasama ko ang aking mag-ina. Siya nga pala, hindi mo na kailangan pang aralin ang pakikipaglaban gamit ng gulok. Dahil kusang darating na sa iyo ang kaalaman kapag nabasa mo na ang nilalaman ng libreta ko. Alagaan mo ang sarili mo ha, at naway ipagpatuloy mo na maging isang mabuting tao. Pasensya ka na kung hindi ko na nasabi sa'yo. Ayoko na kasing abalahin ka pa. Pero alam mo Omar, masaya akong iiwan ang mundong ito dahil alam ko na sa tamang tao maiiwan ang lahat ng kaalaman ko tungkol sa panggagamot at mundo ng espiritual. Kaya sana'y yakapin mo ng buong puso ang pagiging isang manggagamot. Tumulong ka sa iba ng walang hinihintay na kapalit. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Omar. Sa maikling panahon na nagsama tayo ay nakita ko ang kalinisan ng iyong pagkatao. Kaya panatag ako na iiwan ka. O siya. Hanggang dito na lamang ako. Paalam kaibigan. Hanggang sa magkita tayong muli. Nagmamahal, Mang Narsing. Wika ng matanda sa kanyang sulat. Itinanim naman sa isipan ni Omar ang lahat ng sinabi ng matanda. Pinag-aralan niya ang libreta at nalaman niya ang tamang paraan ng pagbabasa nito. Iniharap niya ito sa salamin ng nakabaliktad. At doon tumambad sa kanya ang iba't ibang uri ng dasal. Isa sa mga dasal na ito ay ang dasal ng karunungan ng mga angheles. Isa itong uri ng dasal na magkakaloob na gumamit ng walang hanggang karunungan sa mga bagay-bagay. Ito ang unang inaral ni Omar. Napatunayan niya ang bisa ng dasal nang minsang may lumapit sa kanya na isang pasyente ni Mang Narsing. Hindi pala nito alam na namaalam na ang matanda. Ay iha, nariyan ba si Mang Narsing? Ipapatingin ko sana sa kanya yung pamangkin ko. Masakit daw ang tiyan. 3 araw niya na kasi itong dinadaing.
Wika ng matandang babae at kaagad namang pinapasok ni Omar ang dalawa at pinaupo. Naku po, Aling Lina. Hindi niyo pa po ba alam? Wala na po kasi si Mang Narsing eh. Matagal na panahon na po. Pero wag po kayo mag-alala dahil tinuruan niya po ako sa mga pamamaraan ng kanyang panggagamot. Ako na po ang gagamot sa pamangkin niyo. Magtiwala lang po kayo sa akin. Wika ni Omar. Nung una ay hindi alam ni Aling Lina kung maniniwala ba siya sa sinabi ni Omar. Pero nung sinimulan na nito ang panggagamot, nagulat si Aling Lina. Dahil nakikita niya si Mang Narsing kay Omar habang isinasagawa nito ang panggagamot. Nang matapos si Omar, sinabi nito na magaling na ang pamangkin ni Aling Lina. Tinanong naman ng matanda ang pamangkin niya at sumang-ayon ito. Nawala na ang sakit ng kanyang tiyan. Lubos namang natuwa si Aling Lina sa ginawa ni Omar at matapos ng gamutan ay kaagad na din silang umalis doon sa lugar. Dahil sa ginawa ni Omar ay nakilala siya bilang kapalit ni Mang Narsing. Mabilis na lumipas ang marami pang taon. Parami ng parami ang nagiging pasyente ni Omar. Hanggang sa dumating na ang pinakahinihintay niya. Ang muling pagbabalik ng mga aswang na pumatay sa kanyang magulang. Isang hapon, habang nanggagamot siya ay may pumasok na dalawang kalalakihan. Kaagad niya itong hinarap sa pag-aakalang magpapagamot ang mga ito. Sumakto namang papaalis na ang pinakahuli niyang pasyente. Pinaupo niya ang mga ito at sinabihang mag-intay lamang sandali. Ngunit nagulat si Omar nang biglang magsalita ang isa sa mga ito. Hindi mo ba ako naaalala? Sa wakas, nagkita din uli tayo. Wika nito. Biglang naalala ni Omar ang boses. Ito yung aswang na humarang sa kanya. Maraming taon na ang nakakalipas. Kaagad naghanda si Omar dahil alam niya sa kanyang sarili na ito ang pinaka-inaantay niyang pagkakataon. Talagang ang lakas ng loob niyong sugurin ako sa sarili kong teritoryo, ano? Tugon ni Omar sa mga kalalakihan. Nang walang ano-ano, biglang nagpalit ng balat ang aswang at nalantad ang tunay nilang kaanyuan. Napaatras si Omar at kaagad nag-usal ng dasal pang proteksyon. Alam niya sa sarili niya na mahihirapan siya. Pero kagaya ng sinabi ni Mang Narsing, magtiwala siya sa kanyang taglay na kaalaman at sa lakas na taglay ng kanyang mutya. Sa pagkakataong ito ay kampante si Omar na malalagpasan niya ang laban. Nanaig sa kanya ang pagnanais na maipagigante ang kanyang pamilya at mabigyan ng katarungan ang kanilang kamatayan. Walang pag-atubiling hinugot ni Omar ang itak na nakasabit sa dingding at itinutok niya ito sa mga kalalakihan. Patuloy lang sa pag-angil ang mga ito hanggang sa sinugod na nila si Omar. Sinalubong naman ni Omar ng taga ang dalawa at swerte namang tinamaan sa ulo ang isa sa kanila. Dahilan para umangil ito ng napakalakas. Kaagad na tumakbo ang isa papalabas ng bahay. Ngunit nang maabutan siya ni Omar, inundayan niya ito ng saksak at nang nakadapa na ay kaagad niyang pinugot ang ulo nito. Maya-maya pa ay nakita niya ang isa na tinaga niya sa ulo na papalabas din ng bahay. Bigla siyang sinugod nito at sa pagkakataong iyon ay nahuli si Omar ng aswang.
Nabitawan din niya ang kanyang gulok. Nakipagbuno siya sa aswang hanggang sa makaramdam siya ng pagod dahil napakalakas ng elemento. Naramdaman niyang bibigay na ang katawan niya sa pakikipaglaban. Kaya gamit ng natitira niyang lakas, tinadyakan niya ang aswang na nakadagan sa kanya at swerte namang tumalsik ito ng malayo kay Omar. Inusal niya ang dasal ng pangtawag ng kidlat at isang beses pa lang niyang inusal ang dasal. Bumulusok na mula sa kalangitan ang isang napakalakas na kidlat at tumama doon sa aswang na nasa harapan niya. Kagaya ng una, tumalsik na naman siya ng malayo dahil sa lakas ng pagkakatama. Halos hindi na makilala ang katawan ng nilalang na tinamaan nito. Matapos ang labanang iyon, napaupo na lamang si Omar at nagpasalamat sa kanyang hawak na mutya at sa mga aral na iniwan sa kanya ni Mang Narsing. Hindi niya alam kung patay na ba talaga ang matanda. Hindi niya din naman kasi hinanap ang katawan nito. Misteryoso itong naglaho na parang bula. Pero ang alam ni Omar, kung nasaan man ang kanyang guro, hindi siya papabayaan ito. Patuloy siyang ginagabayan ng matanda sa tulong ng mga dasal na itinuro sa kanya. At syempre, patuloy din siyang iniingatan ng kanyang hawak na mutya ng kidlat. Ayos mga idolo kong kaninuno. Syempre, hindi mawawala ang shoutout natin para sa video na ito. Shoutout kay Flippy Evil, Natalie Mantok, Jasmine Espera, Asej Ajok, Brandom Cool, C. Tovera, Canerey Balistoy, Ginelo Maming, Jams Jeanette, Jessa Nava, Jose Pacificador, Joey Chua, Aldrin Mendoza, Camille Roel, Rona Armimado, Alvin Gershano, Jenny Roque, Ike Romero, Nilo Benavides, Rose Joso, at kay Nilo Ando. Maraming salamat sa patuloy na pagko-comment sa ating video mga kaninuno. Promise, napakalaking tulong yan para sa channel natin. At para naman sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang kayo dito sa ating comment section at isa-shoutout ko yan sa susunod nating video. Muli, maraming salamat mga kaninuno. Kita-kits tayo sa susunod nating kwento. Maraming salamat. Paalam. Bye!